Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga, pinatalsik sa pwesto. Nagkalaglagan na, Rimulya umamin na. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kabayan, unahin na po natin to. Ayon po sa DBM, budget proposals ng government agencies para sa 2026 national budget posibleng umabot sa 10 trilyon, no? 10 trilyon ayon sa DBM. Tinatayang aabot sa 10 hanggang 11 trilyong piso ang budget proposal na isinumite ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa proyektong nais nilang ipatupad sa 2026. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, pag-aaralang mabuti ng pamahalaan ang lalamanin ng mga proposal na ito. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? 10 trilyon ang posibleng maging budget sa 2026. Ano-ano kayang mga programa, ano-ano kayang mga proyekto ang mga ito at umaabot sa 10 trilyon mga kababayan ang posible natin. No, hindi lang 10 hanggang 11 trilyong piso ang budget ng ating gobyerno sa 2026. Nako, mga kababayan, okay pa bang lahat? Nako, ang laki ng perang ito mga kababayan, sana, no? Kasi, di ba? Wala naman tayong nakikita mga infrastructure project eh. Tapos ganito kalaki ang uutangin. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po at ito, pasadahan din po natin ito. Kung nung unang araw, nung mga nakarang araw, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. ay handa siyang umupo at pumunta, makialam, no, sa BICAM budget meeting. Ngayon naman po mga kabayan, ito, President Bongbong Marcos Jr. Ayon po sa palasyo, Marcos won't sit in BICAM budget meeting. Ayan, nagbago na naman po ang isip. Ang bilis-bilis naman po magbago ng isip ng ating presidente. Ano ba ang purpose niya? Bakit niya nasabi na handa siyang makialam at umupo doon sa bicameral meeting na yan? Tapos ngayon, ilang araw lang, ito, ang palasyo naman po ang nagsabi na Marcos won't sit in BICAM budget meeting. Ano ba itong gobyerno natin? Paiba-iba ng pagdidesisyon sa buhay. Ayusin nyo naman yan. Di ba? Ayusin nyo po ang pagdidesisyon ninyo sa buhay sapagkat hindi lang buhay ninyo. Nakasalalay pati buhay ng bawat isang Pilipino, no, ay nakasalalay sa bawat desisyon na gagawin ninyo. Kaya magseryoso naman kayo. Nako po. Ito mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Ayon po kay Atty. Vic Rodriguez, kay PBBM, kahit magpapalit-palit ka pa ng cabinet secretary, ang problema ay ikaw mismo. Nako, natumbok. Natumbok ni Atty. Vic Rodriguez ang gustong mangyari ng taong bayan. Di ba? Tama naman kahit palitan mo silang lahat, kung ang problema ay ikaw, wala rin, magiging problema pa rin ang susunod na mga sekretary, no? Ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Tama ba itong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, mga kaubayan? May comment nyo na lang po. Tama po ba yung sinasabi niya na hindi problema yung cabinet secretary kahit palitan pa yan? Ang problema po ay ikaw mismo.
President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Ano kaya ang magiging epekto ng agaran at mass resignation dyan po sa sa Malacanang, di ba? Ito po mga kabayan, ayon po ito sa isang analyst, political analyst. Courtesy resignation sa gabinete, posibleng magdulot ng delay sa mga proyekto ng gobyerno. Oo nga no? Bakit kaya hindi na lang yung kung sino talaga yung hindi nagpi-perform, yun na lang yung palitan agad-agad, di ba? Bakit kailangan lahatin pa? Buti sana kung nagsisimula pa lang, ito 3 taon na di ba? Buti sana kung nagsisimula pa lang, mag-courtesy resignation yung lahat yan. Palitan ng mga competitive individuals, no? Kaso ngayon mga kaubayan, ito ang may dudulot, no? Babagal ang serbisyo ng gobyerno. Anyway, problema naman nila yan, pero problema rin natin yan kasi minsan, di ba, kailangan talaga natin ng gobyerno, pumupunta tayo doon para transact. Yan So kung ganito, babagal, good luck sa mga may transaction sa ating gobyerno. Ito pa mga kaubayan, ako si Speaker Martin Romualdez mga kaubayan, House back sa cabinet reshuffle. Romualdez vows stronger oversight. Yan mga kaubayan. Siyempre, susuportahan mo yan. Pinsan mo yan Pero alam mo ba yung sabi ni Senator Lacson na dapat kayo, no? Kayo ang magkaroon ng stronger oversight dyan sa inyo. Sabi po ni Senator Lacson kahapon, dapat hindi lang yung mga sekretary ng mga departamento ang dapat magkaroon ng courtesy resignation. Dapat dito rin sa House of Representatives bigyan rin ng leksyon yung mga hindi sumusunod sa Pangulo, di ba? At sino kaya yon? Di ba ikaw yon, Speaker Martin Romualdez, no? Lahat ng sinasabi ng Pangulo ibang yung ginagawa. That's why, no? Nasasabi ng iba that you are the president, not President Bongbong Marcos. Kasi mas nasusunod pa ito no? Mas nasusunod pa po si Romualdez kaysa po sa ating Pangulo. Yan mga kaubayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Ito, pasadahan din po natin itong statement ni John Vic Remulla. Ito, medyo, nagkakabistuhan na dito mga kaubayan. Mamaya, i-relate po natin to Ito mga kaubayan, sabi po ni John Vic Remulla, I leave it to the wisdom of the President. I have done my best. It's his agenda that is most important. Meaning mga kaubayan, ang ginawa po nila kay former President Duterte is the agenda of the President. Di ba? Kasi nandun to Di ba? Ibig sabihin, agenda rin ni President Bongbong Marcos Jr. ang ginawa nila John Vic Remulla at Torre, no? Kasi ito huling-huli sa sariling bibig. It is his agenda that is most important, no? So yun ang importante. Dapat magpalakas ka sa Pangulo. That's why ginawa nila yun kahit labag sa batas mga kaubayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo lang po. At ito pa, isa pang Remulla. Nako, ayaw talaga tumigil, no? Remulla open to new role in government if top. Yan mga kaubayan, baka, yun nga tama po yung isang nag-post. Sabi niya, baka drama-rama lang ito at mailagay lang sa ibang departamento yung ibang sekretary, di ba? Reshuffle nga no? Reshuffle sabi po ni Romualdez, di ba kanina? So, ganun pa rin mga kaubayan, no? Ilalagay lang pala sa ibang departamento yung ibang mga sekretary, di ba? Ano po ang inyong opinion diyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Eto, si Gadon. Mukhang nagpasa na ng resignation si Gadon. Sabi po dito, now that the coverage for the courtesy resignation is well defined, I am submitting
the courtesy resignation as directed by the President. We, officials under the office of the President, all serve at the pleasure of the President and may be removed and replaced anytime. Natauhan na si Gadon kasi kahapon, no? Mukhang ayaw niya pang magano, mukhang na-shock pa si Gadon. Ha? Na aftershock si Gadon, mga kaubayan. Syempre, wala nang pangkabuhayan. Sabi nga sa comment, wala nang pangkabuhayan si Gadon kapag natanggal yan dyan sa, baka ililipat lang si Gadon, no? Baka ililipat lang. Anong opinion nyo dyan, mga kabayan? Pag ito inilipat lang, pag itong si dalawang Remulla, si Gadon, inilipat lang sa iba't ibang ibang departamento, nako. Talagang medyo ito, talagang pinagtitripan lang kayo. Nako, yan mga kabayan, ano pong inyong opinion dyan? Ito, last po natin pag-usapan, mga kabayan, bago po natin i-play yung video. Sabi po dito ni De Lima, biased senators may be asked to inhibit from Duterte trial. Nako naman. Anong gusto mong gawin, De Lima? Yung mga gusto lang din. Di ba? Wala. Natural, may bias dyan, mga kababayan. Kasi ano yan kampihan politika yan Di ba? Kahit sabihin natin the Senate is independent body, no? There is still a political party, no? Na nangyayari diyan. So, ang gusto ni De Lima, tanggalin lahat ng mga Duterte block, no? Diyan sa trial na yan, yung matitira, yung PBBM, pro-BBM, ano na lang, block, kumbaga, di ba? Nasaan ang hustisya diyan? Di ba? De Lima, are you still thinking right? Di ba? Kaya nga nanalo yung mga Duterte block, no, yung PDP laban, kasi yan ang gusto nila. Mas marami sila diyan sa Senado, tapos ngayon sasabihin mo mag-inhibit. Sino ka naman para sabihin yan? Hindi ka nga umabot, yung party list mo hindi umabot ng 1%. Di ba? Hindi nga yata nakaabot ng milyon yung party list mo, yung boto. Tapos yan ang sasabihin mo. Di ba? Napakalaking nito. Napakalaking question mark kung yung mga Duterte supporter ng mga senador ay tatanggalin sa trial. Parang sinabi mo nang ikulong mo na lang si Vice Presidente. Di ba? Sabihin mo na lang kay PBBM na ikulong na lang, wag nang i-trial pa. Ganun yata ang gusto mong mangyari, di ba? Sibakin nyo na lang. Wag nang trial pa. Kung ganito rin lang mag-i-inhibit, talagang ganun din. Dinadaan nyo lang sa legality, but ganun pa rin Ganun ang gusto nyo mangyari. Di ba? Anyway, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin itong video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Katulad dito ni Bongbong Marcos, instead of isa-isa yan, na-i-evaluate ko at tanggalin ko yung walang kwenta, maiwan dyan yung matitino. Pucha, generalize niya na lang. Dahil tamad talaga siya tanggalin na lahat. Or hindi tanggalin mag-resign. Mag-resign. Because kung tatanggalin natin, okay, tingnan mo si Arnel Ignacio, dahil ano siya, si Arnel Ignacio dahil Duterte supporter at Duterte ang dugo niyan, tinanggal nila. Kaya nilang tanggalin pag Duterte. Pero pag mga kalahi nila, hindi nila kayang tanggalin yan. Courtesy resignation kayong lahat. Ngayon nag-resign si Remulla. Si John Vic Remulla nag-resign ngayon, si Win Gatchalian. Si Gatchalian ng DSWD, nag-courtesy resignation na din. Sige, nag-resign etong mga cabinet secretaries mo. Anong plano mo, sir, pag nag-resign sila? Anong plano mo? Dyan sa DILG, nag-resign si Remulla. So, anong plano mo? Headless chicken sila ngayon. Yung opisina nila, putang ina, kung sino-sino nagdidesisyon dyan. Dahil pa namang kupal sa gobyerno. Ang daming, kung umasta, kala mo sila may-ari ng opisina. Wala na yung DILG secretary. So, paano na ngayon? Gaano katagal na walang DILG secretary? Ang DSWD, si Gatchalian, na gano'n na, nag-resign na courtesy resignation na din. So, paano? Paano ngayon?
mga kaibigan mo lahat yan. O di ang gagawin mo lang, hindi, wag kayong mag-resign. Hindi dinidecline ko yung resignation nyo. Hindi, ikaw Rimulya, nagre-resign ka, hindi ko tatanggapin yung resignation mo. Ikaw din, Gatchalian, hindi ko tatanggapin yung resignation. Puta, pinag-resign mo pa. Hindi, kasi kita mo sa kalagitnaan ng iyong termino, paalis ka na, pahina na yung kapit mo sa kapangyarihan. Tapos lahat ng mga cabinet secretaries mo, tatanggalin mo pa. So paano ka na kung noong nandiyan yung may mga ulo, yung mga opisina na yan, kabalbalan ang nangyari sa bayang Pilipinas. Nagsi-resign lahat yan. So paano mo, papalitan mo? Meron ka na ba naka-line up ng mga, na mga tawag dito, ng mga replacement ng mga yan? Pucha yan. Wala. This is all lip service. Para sa akin ako, nagre-react lang ako. This is all lip service. Nag-resign lahat ng mga cabinet secretaries. Anong mangyayari? Ikaw ang mag-aasikaso? Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na yan, magiging ikaw yung interim na secretary sa mga ahensya na yan. Diyan nga si Department of Agriculture, isang taong kang secretary ng agriculture. Habang presidente ka, wala kang naipatupad na matino dyan Pantakin mo, ikaw na magdidesisyon bilang presidente, ikaw pa yung Department of Agriculture secretary. Lahat ng resources ng Pilipinas pwede mong gamitin para mapalago yung Department of Agriculture. Wala kang nagawa Hindi mo nga napalago yung agriculture sector noong ikaw ang Department of Agriculture secretary. Paano na kung mawawalan sila ng ng department head o ng secretary? So yan, mga karibyo natin, no? Nakikuha po natin yung gustong i-point out dito ni Boss Dada na dapat wag lahat. No? Yung may mga problema lang yung sibakin mo at palitan mo agad. Ngayon kasi lahat na pinagre-resign, mga kabayan. Sinong papalit yan? No? Ngayon, tenga. Pero sabi naman po ni Castro kahapon, ni Yusek Claire Castro, although nagpasa na po ng courtesy resignation, mananatili pa rin. Ano yun? Pinag-resign pero nanatili pa rin. Anong kalukuhan ito? Pinag-resign pero mananatili muna habang wala pang kapalit. Ganun pala yun, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kaubayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.